Isang nakakagulat na insidente ang yumanig sa mga residente ng Cebu. Isang lumang, bakanteng hotel na matagal nang hindi gumagana ang biglang pinuno ng mga awtoridad matapos kumalat ang balita ng pagkakadiskubre ng mga labi. Ang lugar na dati tahimik at dinadaanan lamang ng mga tao sa araw ay ngayoy puno ng police lines at mga ilaw ng investigador. Ayon sa unang impormasyon, 12 bangkay ng kababaihan ang natagpuan sa iba't ibang silid ng hotel. Nakakabahala ang kanilang kondisyon. Ang ilan ay halos hindi na makilala. Ang mga nakatira malapit na unang nakaamoy ng masangsang na amoy ang nagulat sa mga awtoridad. Hanggang sa wakas, isang pinagsamang pangkat ng pulisya at medikal ang kumilos upang isagawa ang paglilikas. Sinabi ng pulisya na ang natuklasan ay hindi ordinaryong kaso. Ang malaking bilang ng mga biktima ay nagbigay ng hinala na may organisadong sindikato sa likod ng pangyayari. Maraming saksi rin ang inimbestigahan, kabilang ang mga residente na madalas makakita ng kahina-hinalang aktibidad sa paligid ng hotel bago pa man lumabas ang nakakagulat na pagtuklas. Ang balitang ito ay nagdulot ng pagkabahala sa komunidad. Maraming residente ang natatakot lumabas sa gabi. Ang ilan ay humiling pa na agad isara ng lokal na pamahalaan ang hotel na itinuturing na pinagmumultuhan at mapanganib. Sa kabilang banda, patuloy ang pagbabantay ng mga awtoridad sa lugar upang maiwasan ang pagdami ng mga usiserong residente. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang proseso ng pagkilala sa mga biktima. Ang forensic team ay nagtatrabaho ng husto upang matiyak ang pagkakakilanlan ng mga kababaihan at malaman ang tiyak na sanhi ng kanilang pagkamatay. Samantala, mahigpit pa ring nakakabit ang police line sa buong bakanteng hotel na ngayoy sentro ng atensyon ng publiko. Ang pagkakadiskubre ng 12 ng bangkay ng kababaihan sa isang hotel sa Cebu ay nagsimula sa ulat ng mga residente na nakaamoy ng masangsang na amoy sa loob ng ilang araw. Sinubukang lumapit ng mga usiserong residente. Ngunit ang kalagayan ng matandang gusali ay nagdulot ng pag-aalinlangan sa kanila. Sa huli, isang residente ang naglakas loob na magulat sa lokal na pulisya. Agad na tumugon ang pinagsamang pangkat ng pulisya at medikal sa ulat. Pagpasok pa lamang nila sa hotel, nakita nila ang mga silid na ang ilan ay nakakandado. Nang buksan, natuklasan ang mga bangkay ng kababaihan sa iba't ibang posisyon. Ilang biktima ang tila patay na sa loob ng ilang araw. Samantala, ang iba ay pinaghihinala ang ilang oras pa lamang bago natagpuan. Agad na nagsagawa ng dokumentasyon ang forensic personnel at kumuha ng samples para sa masusing pagkilala. Mula sa paunang resulta, natukoy na ang bilang ng mga bangkay ay umabot sa mahigit 20. Ang pagkakakilanlan ng mga biktima ay nasa proseso pa rin ng pagtutugma sa data ng populasyon at mga ulat ng nawawalang tao. Nakakita rin ang pulisya ng ilang pahiwatig sa lugar, kabilang ang personal na gamit ng mga biktima at mga tala na pinaghihinalaang may kaugnayan sa mga aktibidad sa loob ng hotel. Ngunit, hanggang ngayon, wala pang opisyal na pahayag tungkol sa motibo o mga sangkot na salarin. Iba-iba ang reaksyon ng mga residente. Marami ang natatakot at humiling sa mga awtoridad na tuluyang isara ang hotel. Ang ilang residente ay umamin pa na natroma at tumangging dumaan sa daan malapit sa lugar. Samantala, nakipag-ugnayan ang lokal na pamahalaan sa pulisya upang matiyak ang kaligtasan ng kapaligiran at pakalmahin ang publiko. Bukod pa rito, ang social media ay pinunuri ng mga haka-haka tungkol sa pangyayaring ito. Kumalat ang hindi na-verify na impormasyon na nagdulot ng pag-usisa at pagkabahala sa mga residente. Hinikayat ng pulisya ang publiko na huwag magpakalat ng hindi tiyak na balita at ipaubaya ang proseso ng investigasyon sa mga awtoridad. Hanggang hapon na ito, patuloy ang pagtatrabaho ng forensic team sa lugar. Samantala, nagsasagawa ang pulisya ng pagsusuri sa mga saksi at pagkolekta ng ebidensya. Ang bakanteng hotel na dati tahimik lamang ay ngayoy naging sentro ng atensyon ng bansa na ang bawat hakbang ng investigasyon ay nagdadagdag sa pag-usisa ng publiko sa misteryo sa likod ng nakakakilabot na pagtuklas na ito. Matapos ang pagkakadiskubre ng 12 bangkay ng kababaihan sa Tosong Hotel sa Cebu, agad na ipinadala ng pulisya ang isang espesyal na pangkat upang imbestigahan ang kaso. Nagsagawa ang pulisya ng masusing pagsusuri sa lahat ng palapag ng hotel, sinuri ang mga silid, pasilyo hanggang sa parking area, upang makahanap ng mga pahiwatig na makakatulong na malaman ang pinagmulan ng mga biktima at ang motibo ng krimen.
Hanggang ngayon, inimbestigahan na ng mga investigador ang dose-dosenang saksi, kabilang ang mga residente, tagalinis hanggang sa mga taong nangasiwa sa hotel. Ang ilang saksi ay nagulat ng kahina-hinalang aktibidad ilang linggo bago ang pagtuklas, tulad ng pagpasok at paglabas ng mga taong may kakaibang kilos at mga ingay na naririnig sa gabi mula sa loob ng hotel. Itinala ng pulisya ang lahat ng pahayag upang buuin ang kumpletong kronolohiya ng pangyayari. Mula sa paunang investigasyon, nakakita ang pulisya ng ilang ebidensya na pinaghihinalaang may kaugnayan sa mga biktima at salarin. Kabilang dito ang personal na gamit ng mga kababaihan, ilang maliliit na tala, hanggang sa mga bagay na posibleng ginamit upang itali o pigilan ang mga biktima. Ngunit, iginiit ng pulisya na ang lahat ng hinala ay nasa paunang yugto pa lamang at kailangang dumaan sa masusing forensic process bago ito matukoy. Ang reaksyon ng mga residente ay nanatiling maingat. Maraming residente ang piniling isara ang kanilang mga bahay ng mas maaga. Ang ilan ay humiling pa ng karagdagang patrol mula sa mga awtoridad upang manatiling ligtas ang kapaligiran. Nangako ang lokal na pamahalaan na palalakasin ang pagbabantay at sisiguraduhin na mananatiling malinis ang lugar ng hotel mula sa mga kahina-hinalang aktibidad. Sa kabilang banda, patuloy ang pagtatrabaho ng forensic team upang matukoy ang bawat bangkay. Ang mga paraan ng pagkilala sa pamamagitan ng fingerprint, pagsusuri ng ngipin hanggang sa DNA test ay isinasagawa upang matiyak ang pagkakakilanlan ng mga biktima. Ang prosesong ito ay itinuturing na mahalaga upang magbigay ng katiyakan sa mga pamilya ng mga biktima na posibleng naghahanap ng kanilang nawawalang miyembro ng pamilya. Naging pambansang balita ang pangyayaring ito. Ang bawat bagong development ay sinusubaybayan ng publiko na maraming umaasa na mabilis na matutuklasan ng investigasyon ang salarin at motibo sa likod ng nakakagulat na kasong ito. Ang bakanteng hotel na dating itinuturing na abandonadong lugar ay ngayon naging simbolo ng misteryo at matinding atensyon ng publiko. Samantala, patuloy ang pagsisiyasat ng pulisya sa bawat bakas na naroroon sa loob ng gusali. Ang pagkakadiskubre ng dose-dosenang bangkay ng kababaihan sa isang hotel sa Cebu ay hindi lamang naging sentro ng atensyon ng mga awtoridad, kundi nagdulot din ng pagkabahala sa mga residente. Marami ang nag-aalala sa kanilang kaligtasan at ng kanilang pamilya, lalo na ang mga nakatira malapit sa hotel. Ang ilang residente ay piniling ikandado ang kanilang mga bahay nang mas maaga at iwasan ang mga kalsada sa gabi. Samantala, ang ilang residente ay ipinagpaliban ang kanilang mga aktibidad panlipunan dahil sa takot na mangyari ang kaparehong insidente. Ang ilang grupo ng komunidad ay humiling ng matinding aksyon mula sa lokal na pamahalaan at pulisya. May humiling na agad isara ng permanente ang hotel, samantala ang iba ay humiling ng regular na patrol sa paligid ng lugar upang maiwasan ang mga kahina-hinalang aktibidad. Tumugon ang pamahalaang lungsod sa pamamagitan ng pangako na palalakasin ang pagbabantay habang ipinauubaya ang buong proseso ng investigasyon sa mga awtoridad. Ang social media ay pinunuri ng mga haka-haka at komento ng mga residente. Maraming post ang nagpapalagay ng motibo sa likod ng pangyayaring ito. Mula sa pinaghihinalaang organisadong krimen hanggang sa isyu ng human trafficking. Mahigpit na hiniling ng pulisya sa publiko na huwag magpakalat ng hindi na-verify na impormasyon dahil maaari itong magdulot ng mas malawakang pagkabahala. Sa aspetong psikolohikal, ang kasong ito ay nagdulot ng trauma sa mga residente. Ang ilang saksi ay umamin na nahihirapang matulog at nakakaranas ng pagkabahala matapos malaman ang katotohanan sa likod ng hotel na matagal ng tila tahimik. Ang mga serbisyo ng counseling mula sa pamahalaan at mga komunidad ay sinimulan upang tulungan ang mga residente na makayanan ang takot at kawalan ng katiyakan. Samantala, ang mga pamilya ng mga biktima na naghihintay ng pagkilala sa mga labi ay naging sentro rin ng atensyon. Maraming pamilya ang dumating sa istasyon ng pulisya upang hanapin ang katiyakan tungkol sa kanilang nawawalang miyembro ng pamilya. Tiniyak ng pulisya na ang proseso ng pagkilala ay isasagawa ng mabilis at tumpak upang malaman ng mga pamilya ang kondisyon ng mga biktima at makagawa ng kinakailangang legal na hakbang o pagpapagaling. Ang hotel na dating itinuturing na bakanteng gusali ay ngayon naging simbolo ng misteryo at panlipunang tensyon. Ang bawat bagong development mula sa investigasyon ay naging sentro ng atensyon ng publiko
na ang mga residente ay naghihintay ng katiyakan sa pagkakakilanlan ng mga biktima, motibo ng salarin, at mga hakbang na gagawin ng mga awtoridad upang matiyak ang kaligtasan sa lugar. Ang investigasyon sa kaso ng 12-dosenang bangkay ng kababaihan sa isang hotel sa Cebu ay lumalalim. Ang forensic team na ipinadala ay nagtatrabaho ng walang tigil sa pagsusuri sa bawat silid, pasilyo at sulok ng gusali. Idinokumento nila ang kondisyon ng mga bangkay, nangolekta ng mga sample para sa laboratory test at sinundan ang mga bakas na posibleng iniwan ng salarin. Ipinakita ng paunang resulta ng forensic examination na ang mga biktima ay namatay sa iba't ibang kondisyon. Ang ilan ay pinaghihinalaang namatay dahil sa pisikal na karahasan, samantala ang iba ay naghihintay pa ng resulta ng autopsy upang matiyak ang sanhi ng kanilang pagkamatay. Nagdulot ito ng hinala na may komplikadong modus sa likod ng pangyayaring ito. Ang mga ebidensya tulad ng tela, bote at maliliit na tala ay sinigurado bilang mahalagang pahiwatig upang malaman ang motibo ng salarin. Nakakita rin ang pulisya ng tiyak na pattern sa paglalagay ng mga bangkay sa ilang silid. Ang paulit-ulit na posisyon ng mga biktima ay nagpapakita ng posibilidad ng sinadya na pamamaraan, hindi random na pagkamatay. Pinag-aaralan ito ng criminalistic team upang matukoy kung may sangkot na organisadong sindikato o individual. Bukod pa rito, nagsasagawa ang mga investigador ng pagsusuri sa lumang pamunuan ng hotel at sa mga taong nangasiwa sa gusali. Ang ilang saksi ay umamin na nakakita sila ng kahina-hinalang aktibidad, kabilang ang pagpasok at paglabas ng mga hindi kilalang tao sa kakaibang oras. Itinala ng pulisya ang bawat pahayag upang buuin ang kumpletong kronolohiya bago tuluyang malaman ang kasong ito. Patuloy ang pagpapalakas ng seguridad sa lugar. Mahigpit pa rin ang police line. Samantala, nagbabantay ang mga awtoridad upang maiwasan ang paglapit ng mga residente o media. Hinikayat din ng pulisya ang publiko na manatiling kalmado at ipagkatiwala ang proseso ng investigasyon sa mga awtoridad. Hanggang hapon na ito, ang bakanting hotel na dati tahimik ay ngayon naging sentro ng atensyon ng bansa. Ang bawat bagong development mula sa forensic team o investigador ay nagdaragdag sa tensyon at pag-usisa ng publiko. Samantala, patuloy ang proseso ng pagkilala sa mga biktima at pagkolekta ng ebidensya. Umaasa na agad na matuklasan ang misteryo sa likod ng nakakakilabot na pagtuklas na ito. Habang umuusad ang investigasyon, nagsisimula na ang pulisya na bumuo ng hypothesis tungkol sa motibo sa likod ng pagkakadiskubre ng 12-dosenang bangkay ng kababaihan sa isang hotel sa Cebu. Bagaman wala pang opisyal na pahayag tungkol sa salarin, ilang paunang hinala ang lumitaw batay sa pattern ng pagkakadiskubre ng mga bangkay at mga ebidensyang natuklasan sa lugar. Itinala ng mga investigador na ang kondisyon ng mga silid at posisyon ng mga bangkay ay nagpapakita ng posibilidad ng structured na aktibidad. Sinabi ng ilang forensic expert na ang mga biktima ay tila sistematikong pinamahalaan, kaya lumitaw ang hinala ng paglahok ng isang tiyak na network. Sinusuri ngayon ng pulisya kung may kaugnayan ito sa mga kaso ng nawawalang kababaihan sa Cebu at sa mga karatig lugar sa loob ng ilang buwan. Bukod pa rito, ang maliliit na tala at personal na gamit ng mga biktima na natuklasan ay naging focal point ng investigasyon. Pinaghihinalaan ng pulisya na ang ilang bagay ay maaaring maging pahiwatig tungkol sa aktibidad o pagkakakilanlan ng mga biktima bago sila namatay. Nagsagawa rin ang forensic team ng pagsusuri sa mga tala, naghahanap ng pattern, pangalan o code na maaaring magdirekta sa mga investigador sa tunay na salarin o motibo. Sa panig ng komunidad, nagsimula ang mga haka-haka. Ang ilang residente ay naghihinala ng human trafficking o organisadong krimen. Samantala, ang iba ay nagtatampok ng posibilidad ng paglahok ng mga individual na may tiyak na masamang intensyon. Ipinahayag ng mga residente sa paligid ng hotel ang kanilang pag-aalala. Ang ilan ay natatakot pa na dumaan sa mga kalsada malapit sa lugar. Sinisikap ng lokal na pamahalaan at pulisya na pakalmahin ang publiko sa pamamagitan ng patuloy na pagbibigay ng opisyal na impormasyon. Nang paunti-unti, patuloy ang forensic examination sa mga bangkay. Ang mga paraan ng pagkilala sa pamamagitan ng fingerprint, DNA test, at iba pang forensic medical examination ay ginagamit upang matiyak ang pagkakakilanlan ng mga biktima. Idiniin ng pulisya na ang bawat resulta ng test ay kailangang ma-verify bago magamit bilang batayan ng karagdagang investigasyon.
Samantala, ang hotel na dating itinuturing na bakante at abandonado ay ngayon naging simbolo ng tensyon at misteryo sa Cebu. Ang bawat bagong pagtuklas mula sa mga awtoridad ay nagdaragdag sa pag-usisa ng publiko at nagdulot ng seryosong tanong tungkol sa seguridad at pagbabantay ng mga walang tao na gusali. Hanggang ngayon, patuloy ang matinding imbestigasyon na umaasa na matuklasan ang tunay na katotohanan sa likod ng nakakakilabot na trahedyang ito. Habang umuusad ang imbestigasyon sa kaso ng dose-dosenang bangkay ng kababaihan sa isang hotel sa Cebu, pinapalakas ng pulisya ang koordinasyon sa iba't ibang ahensya. Binuo ang isang pinagsamang pangkat upang mapabilis ang proseso ng pagkilala sa mga biktima at masundan ang legal na landas at posibleng mga kriminal na network na sangkot. Nakikipagtulungan ang pulisya sa Local Civil Registry Office, Forensic Hospital at Cybercrime Unit upang masundan ang data ng mga biktima at mga digital na ebidensya na natuklasan sa lugar. Kabilang dito ang pagsusuri sa electronic records, cellphone at iba pang kagamitan sa komunikasyon na posibleng pag-aari ng mga biktima. Ang digital analysis na ito ay itinuturing na mahalaga upang makakuha ng pahiwatig tungkol sa pagkakakilanlan ng mga biktima at pattern ng aktibidad bago nangyari ang trahedya. Kasama rin ang tanggapan ng piskal at lokal na pamahalaan sa koordinasyon. Tiniyak ng pamahalaang lungsod ang kaligtasan ng kapaligiran sa paligid ng hotel, naghanda ng emergency post para sa mga pamilya ng biktima at nagbigay ng direksyon upang maiwasan ang pagkalat ng mga hindi na verify na balita. Ang karagdagang puwersa ng seguridad ay ipinadala upang bantayan ang lugar ng hotel upang hindi maantala ang proseso ng investigasyon at upang pakalmahin ang mga residente na usisero at nag-aalala pa rin. Ang ilang criminologist ay hiniling na magbigay ng input tungkol sa modus operandi ng salarin. Ipinakita ng kanilang pagsusuri ang posibilidad ng paglahok ng isang organisadong grupo na may tiyak na sistema sa pagharap sa mga biktima. Nagpatibay ito sa kahalagahan ng koordinasyon ng iba't ibang ahensya upang malaman ang lahat ng aspeto ng kaso. Sa komunidad, ang reaksyon sa koordinasyong ito ay positibo. Umaasa ang mga residente na ang pakikipagtulungan ng mga awtoridad ay makakapagbigay ng malinaw na katotohanan upang mabawasan ang pagkabahala at takot sa paligid. Ngunit, nanatiling maingat ang mga residente. Marami ang piniling iwasan ang lugar ng hotel, naghihintay ng opisyal na balita mula sa pulisya. Hanggang gabi, patuloy ang proseso ng pagkilala sa mga labi. Nagtatrabaho ang forensic team sa ilalim ng matinding ilaw, sinusuri ang bawat silid, at sinusuyod ang bawat ebidensya na maaaring makatulong sa investigasyon. Ang bakanteng hotel na dating itinuturing na abandonadong gusali ay ngayon naging sentro ng atensyon, simbolo ng tensyon, misteryo, at matinding investigasyon. Samantala, naghihintay ang publiko sa susunod na hakbang ng mga awtoridad sa pagtuklas ng katotohanan sa likod ng trahedyang ito. Lalo pang tumitindi ang investigasyon sa isang hotel sa Cebu. Nagsasagawa ang forensic team ng karagdagang pagsusuri sa mga natagpuang labi at ebidensyang nakalap mula sa lahat ng silid. Maingat na sinusuri ang bawat detalye, mula sa kondisyon ng katawan ng mga biktima, pisikal na bakas sa paligid nito, hanggang sa maliliit na bagay na maaaring maging pahiwatig. Ipinakikita ng paunang resulta na ang ilang biktima ay namatay sa mga kondisyong nagpapakita ng pisikal na karahasan o mga palatandaan ng pagpigil bago mamatay. Ang ilang biktima ay may mga sugat na tugma sa pagtali o tiyak na presyon, samantala ang iba ay tila nakaranas ng lumalalang kondisyon ng kalusugan bago mamatay. Nagdaragdag ang pagtuklas na ito sa komplikasyon ng kaso at nagpapatibay sa hinala ng isang planadong modus. Bukod pa rito, nakakita ang forensic team ng ilang personal na gamit at dokumento na maaaring may kaugnayan sa pagkakakilanlan ng mga biktima, kabilang ang maliliit na tala, cellphone at bag. Maingat na isinasagawa ang pagsusuri sa mga gamit na ito upang matiyak na walang impormasyong nakaligtaan. Sinusuri ng forensic ang digital data mula sa mga kagamitan ng mga biktima upang makahanap ng mga pahiwatig sa komunikasyon, huling lokasyon, o kahina-hinalang aktibidad bago mamatay. Sinusundan din ng pulisya ang posibilidad ng isang organisadong network o salarin
Ang ilang paunang pahiwatig ay nagpapakita ng tiyak na pattern sa kung paano inilagay ang mga biktima sa mga silid at ang paggamit ng tiyak na espasyo sa hotel. Nagsisimula na ang mga investigador na bumuo ng hypothesis kung paano nagawa ng salarin na ayusin ang kondisyong ito nang hindi natutuklasan ng paligid sa loob ng ilang panahon. Sa komunidad, ang pagtuklas na ito ay nagdaragdag sa pag-usisa at pagkabahala. Ang mga residente sa paligid ng hotel na dati maingat ay ngayon pinahigpit ang seguridad ng kani-kanilang bahay. Patuloy ang pagsisikap ng pamahalaang lungsod at pulisya na pakalmahin ang publiko sa pamamagitan ng pagbibigay ng opisyal na impormasyon ng paunti-unti habang idinidiin na huwag magpakalat ng mga haka-haka na hindi pa na-verify. Hanggang gabi, patuloy ang pagtatrabaho ng forensic team sa lugar. Ang bakanteng hotel na dating abandonadong gusali ay ngayon naging sentro ng pambansang atensyon. Ang bawat bagong pagtuklas ay nagdaragdag sa tensyon at pag-usisa ng publiko. Samantala, patuloy ang pagsisikap ng mga awtoridad na pagsamahin ang lahat ng pahiwatig upang matuklasan ang misteryo sa likod ng 12-dosenang bangkay ng kababaihan na ito. Habang patuloy ang investigasyon, nakatuon na rin ang atensyon sa mga pamilya ng biktima. Ang ilang pamilya na nawalan ng miyembro ay dumating sa istasyon ng pulisya upang makakuha ng katiyakan sa pagkakakilanlan. Puno ng tensyon ang kapaligiran sa lugar na may pag-asa at pagkabahala na makikita sa bawat hakbang nila. Sinisikap ng pulisya na magbigay ng tulong at tiyakin na mabilis at tumpak ang proseso ng pagkilala. Nakakaapekto rin ang presyon ng publiko sa takbo ng investigasyon. Kailangang mabilis kumilos ang pulisya, ngunit manatiling maingat upang ang lahat ng ebidensya ay masuri ng tumpak. Anumang pagkakamali ay maaaring makapagpabagal sa proseso ng pagpapatupad ng batas at magdulot ng kalituhan sa komunidad. Sa makatuwid, patuloy na pinapalakas ang koordinasyon ng iba't ibang ahensya, kabilang ang tanggapan ng piskal, forensic hospital, at Department of Social Welfare and Development upang matiyak na maayos ang investigasyon. Samantala, ang bakanteng hotel na naging sentro ng trahedya ay patuloy na binabantayan ng mahigpit. Mahigpit na nakakabit ang police line sa buong lugar at nagbabantay ang mga awtoridad upang maiwasan ang paglapit ng mga residente. Ang gusali na dating itinuturing na abandonado ay ngayon naging simbolo ng misteryo, tensyon at pokus ng investigasyon. Ang bawat hakbang ng forensic team at awtoridad ay naging sentro ng atensyon ng publiko na naghihintay ng katiyakan tungkol sa pagkakakilanlan ng mga biktima, motibo ng salarin at susunod na development ng investigasyon. Bukod sa pisikal at forensic examination ng mga labi, nakatuon ngayon ang pulisya sa digital na ebidensya na natuklasan sa isang hotel sa Cebu. Ang ilang cellphone, laptop at iba pang kagamitan sa komunikasyon na sinigurado mula sa lugar ay naging mahalagang punto upang masundan ang aktibidad ng mga biktima at posibleng bakas ng salarin. Nagtatrabaho ang cybercrime team araw at gabi sa pagsusuri ng mga mensahe, tawag at data ng lokasyon na nakaimbak sa mga kagamitan. Ipinakita ng paunang pagsusuri sa mga cellphone ng biktima ang kahina-hinalang komunikasyon sa hindi kilalang numero bago sila namatay. Pinag-aaralan ng pulisya ang mga pag-uusap na iyon upang makahanap ng mga pahiwatig tungkol sa kung sino ang sangkot, huling lokasyon at posibleng network sa likod ng trahedyang ito. Bukod sa digital na ebidensya, sinusundan din ng criminalistic team ang CCTV sa paligid ng hotel at ang mga daanan na madalas daanan ng mga biktima. Inaasahan na ang mga recording na ito ay makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga taong lumalabas at pumapasok sa hotel sa tiyak na oras at ang mga sasakyang ginamit. Ang mga resulta ay maaaring maging susi sa pagkilala sa salarin o grupo na may pananagutan. Lalo pang nagtatampok ang investigasyon ng tiyak na pattern sa paglalagay ng mga labi at aktibidad na nangyari sa hotel. Itinala ng pulisya na ang ilang silid ay nagpakita ng mga palatandaan ng koordinasyon o tiyak na pamamaraan na pare-pareho. Lalo nitong pinapatibay ang hinala ng isang organisado at propesyonal na modus, hindi random na kaso. Samantala, nanatiling maingat ang komunidad. Ang mga residente sa paligid ng hotel na dati tahimik ay ngayoy mas maingat. Pinapalakas ang patrol ng seguridad at idinidiin ng lokal na pamahalaan ang kahalagahan ng komunidad na huwag magpakalat ng mga impormasyon na hindi pa na-verify upang hindi magdulot ng pagkabahala.
Hanggang ngayong gabi, patuloy ang proseso ng pagsusuri ng digital na ebidensya. Ang bawat bagong pagtuklas ay nagiging mahalagang punto sa pagbuo ng kumpletong larawan ng trahedya sa bakanteng hotel na ito. Ang gusali na dating abandonado ay ngayon naging sentro ng atensyon, simbolo ng nakakakilabot na misteryo at pokus ng pagtatrabaho ng mga awtoridad upang matuklasan ang katotohanan sa likod ng 12-dosenang bangkay ng kababaihan na ito. Ang imbestigasyon sa kaso ng 12-dosenang bangkay ng kababaihan sa isang hotel sa Cebu ay nasa kritikal na yugto na ngayon. Idiniin ng pulisya na ang proseso ng pagkilala sa mga biktima at pagsusuri ng digital na ebidensya ay hindi maaaring madaliin, isinasaalang-alang ang komplikasyon ng kaso at ang posibleng paglahok ng isang organisadong network. Binuo ang isang espesyal na pangkat upang pagsamahin ang lahat ng forensic findings, digital na ebidensya, at pahayag ng mga saksi sa isang kumpletong kronolohiya. Ipinakikita ng paunang resulta ang tiyak na pattern sa kung paano inilagay ang mga biktima sa hotel. Ang ilang silid ay may magkatulad na kondisyon, kabilang ang paglalagay ng mga labi at mga bagay sa paligid nito. Pinaghihinalaan ng pulisya na hindi ito nagkataon, kundi tanda ng sinadyang pamamaraan. Lalo pang lumalakas ang hinala ng paglahok ng isang organisadong network, bagaman hindi pa natutuklasan ang pagkakakilanlan ng pangunahing salarin. Bukod pa rito, patuloy ang pagsisiyasat ng mga awtoridad sa komunikasyon ng mga biktima sa ibang partido. Ipinakikita ng pagsusuri ng mga text message, tawag sa telepono, at aktibidad sa social media ang hindi pangkaraniwang pakikipag-ugnayan ilang araw bago mamatay. Nakikipagtulungan ang cybercrime team sa digital forensics upang masundan ang pinagmulan ng komunikasyon na iyon na pinaniniwala ang maaaring magdirekta sa salarin o network na sangkot. Sa komunidad, ang kasong ito ay nagdulot ng malawakang pagkabahala. Ang mga residente sa paligid ng hotel na dati usisero lamang ay ngayoy mas maingat. Marami ang piniling isara ang kanilang mga bahay nang mas maaga at limitahan ang mga aktibidad sa labas. Idiniin ng lokal na pamahalaan na pinahigpit ang seguridad sa kapaligiran, samantala ang mga awtoridad ay patuloy na nagbabantay sa lugar ng hotel upang maiwasan ang pagdami ng mga tao at paggambala sa imbestigasyon. Patuloy na pumupunta ang mga pamilya ng biktima sa istasyon ng pulisya upang makakuha ng katiyakan tungkol sa pagkakakilanlan ng kanilang miyembro ng pamilya. Tiniyak ng pulisya na ang bawat proseso ng pagkilala ay isasagawa ng tumpak at mabilis, kabilang ang sa pamamagitan ng DNA test at fingerprint. Anumang bagong pagtuklas ay ipapaalam sa mga pamilya upang makagawa sila ng susunod na hakbang para sa legal na layunin man o para sa pagpapalibing. Ang bakanteng hotel na dating abandonadong gusali ay ngayon naging sentro ng pambansang atensyon. Ang bawat bagong development mula sa mga investigador ay nagdulot ng pag-usisa at tensyon sa komunidad. Ang matinding imbestigasyon at patuloy na pagdaragdag ng mga ebidensya ay nagpapakita na ang kasong ito ay mas komplikado kaysa sa unang inaakala na may posibilidad ng isang network na nagpapatakbo sa loob ng ilang panahon bago ito nakakagulat na natuklasan. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang matinding imbestigasyon sa kaso ng 12-dosenang bangkay ng kababaihan sa isang hotel sa Cebu. Patuloy ang pagtatrabaho ng forensic team at pulisya araw at gabi upang matapos ang pagkilala sa mga biktima at masundan ang mga ebidensyang natuklasan sa lugar. Ang DNA test, fingerprint at digital analysis ay naging susi upang buuin ang kumpletong kronolohiya at matuklasan ang pagkakakilanlan ng mga biktima. Nakatuon din ang pulisya sa hinala ng isang organisadong network na sangkot. Pinapatibay ng pagsusuri ng pattern, pisikal na ebidensya at digital na ebidensya ang posibilidad ng isang salarin o grupo na sadyang nagtago ng kanilang bakas. Idiniin ng mga awtoridad na ang lahat ng hakbang ng imbestigasyon ay maingat na isinasagawa upang ang ebidensya ay manatiling balido at magamit sa legal na proseso. Nanatiling maingat ang komunidad, ngunit nagsisimula ng makontrol ang sitwasyon sa paligid ng hotel salamat sa pagpapalakas ng seguridad at regular na patrol. Nakatuon ang lokal na pamahalaan na tiyakin na ligtas ang kapaligiran at magbigay ng suporta sa mga pamilya ng biktima na naghihintay ng katiyakan sa pagkakakilanlan ng kanilang miyembro ng pamilya. Ang bakanteng hotel na dating abandonadong gusali ay ngayon naging simbolo ng misteryo at trahedya na nakakagulat sa publiko. Ang bawat development ng investigasyon ay naging pambansang balita,
Samantala ang mga autoridad ay patuloy na nagsisikap na pagsamahin ang lahat ng ebidensya upang matuklasan ang katotohanan sa likod ng pagtuklas ng 12-dosenang bangkay ng kababaihan na ito. Patuloy pa rin ang legal na proseso at investigasyon na nagmamarka ng mahabang yugto para sa mga autoridad, pamilya ng biktima, at komunidad upang makahanap ng sagot sa misteryong yumanig sa Cebu. Ang kaso ng 12-dosenang bangkay ng kababaihan na natuklasan sa isang hotel sa Cebu ay patuloy na sentro ng investigasyon ng mga autoridad na patuloy pa rin ang pagkilala sa mga biktima at pagsusuri ng digital na ebidensya. Ang hinala ng paglahok ng isang organisadong network ay nagdulot na ang kasong ito ay naging pambansang balita. Samantala, nanatiling maingat ang komunidad at pinapalakas ng mga autoridad ang seguridad sa paligid ng lugar. Patuloy na subaybayan ang mga bagong development sa misteryong ito upang malinaw na matuklasan ang lahat ng katotohanan. Huwag kalimutan mag-like, mag-comment, at mag-subscribe upang hindi makaligtaan ang mga bagong balita.